Kakamatay pa lang ni Papa, ay pinalitan agad ni Mama. Ang masaklap pa ay, Dear Ate Ann, pakitago na lang po ako sa pangalang Mera. Gusto ko lang pong ilabas ang sama ng loob ko dahil hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin kayang tanggapin ang mga nangyari sa amin. Sana mabigyan niyo po ako ng linaw kung tama ba yung naging desisyon ko o sobra na ba ako. At first po, we're complete and a happy family. Lumaki ako na sobrang close sa father ko. Siya yung tipo ng ama na hindi man madalas magsalita ng I love you, pero dama mo sa mga kilos niya kung gaano niya kami kamahal. Hindi siya perpekto pero siya ang haligi ng tahanan namin, masipag, responsable, at lagi kaming inuuna sa lahat. Kaya nang biglaan siyang kinuha sa amin, pakiramdam ko gumuho talaga yung mundo ko. Hindi biro yung sakit na naramdaman ko nang mawala si Papa. Lalo na at hindi pa kami handa. Isang araw okay pa siya. Tapos kinabukasan wala na siya. Lahat kami nagluksa. Lahat kami nagdusa. Pero sa kabila ng sakit, pinilit naming bumangon. Pinilit naming maging matatag, kahit ang totoo, wasak na wasak kami sa loob. Pero ang mas masakit sa lahat, ate, hindi pa nga lumilipas ng 1 year. Bigla na lang may ipinakilala si Mama sa amin. Hindi ko inaasahan na agad-agad siyang papalit. Akala ko nga nung una kaibigan lang o kasamahan lang sa trabaho. Pero nagulat ako nang sabihin niyang boyfriend niya daw. As in boyfriend talaga. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nun. Kasi ate, hindi pa nga nagsisettle sa puso ko. Yung pagkawala ni Papa may panibagong lalaki na agad sa bahay namin. At ang mas matindi pa dito, kasing edad ko yung lalaki. As in ka-age ko, 24 lang ako tapos siya rin halos ganun. Paano mo yun matatanggap bilang anak? Paano mo hindi mararamdaman na parang binura ng mama mo lahat ng alaala ng tatay mo? Hindi ko alam kung anong mas dapat kong maramdaman, galit, lungkot. Hindi ko kinaya, ate. Nilabanan ko talaga yung nararamdaman ko, pero dumating sa point na nagbangayan na kami ni Mama. Sinabi ko sa kanya lahat ng sama ng loob ko. Tinawag niya akong disrespectful, selfish at sinabing wala akong karapatang kontrolin ang buhay niya. Pero ang totoo, hindi ko naman siya pinipigilan magmahal ulit, ang sa akin lang, sana man lang binigyan niya ng respeto ang alaala ni Papa at binigyan niya rin kami ng oras para maghilom. Simula nun, umalis ako sa bahay at never na bumalik. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap ni Mama. Minsan, tinatry niya akong kamustahin pero hindi ko pa rin kaya. Hindi dahil galit pa rin ako, pero kasi hindi pa buo ang loob ko. Sobrang bigat pa rin sa dibdib ko hanggang ngayon. Ate Ann, mali ba ako kung bakit ako lumayo? Sobra ba ako kung hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang tanggapin yung bagong lalaki ni Mama? Kasi hanggang ngayon pakiramdam ko parang hindi ko na siya kilala. Parang ibang tao na siya. Wala na yung mama ko na kilala kung kayang ipaglaban ang pamilya. Parang napalitan siya ng isang taong hindi na ako iniisip. Nahihirapan akong maintindihan siya. Lalo na at parang mas pinili niya yung sariling kasiyahan kaysa sa pamilya. Gusto ko sanang mag-reach out pero sa tuwing naiisip ko ang itsura ng boyfriend niya, nababalikan ulit lahat ng sakit. Sana mabigyan mo ko ng payo, Ate Ann. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan ko mareredy ang puso ko para patawarin siya o tanggapin ang lahat ng nangyari. Pero sa ngayon, kailangan ko muna siguro ng oras para sa sarili ko, para sa paghilom, at para mahanap ulit yung peace of mind na matagal nang nawala.